Aklat ng mga Gawa, ika-13 kabanata. May mga propeta at mga guro sa iglesia sa Antioquia, kabilang dito sina Bernabe, Simeon na tinatawag ding Maitim, Lucio na taga Cirene, Manaen na kababata ni Herodes na pinuno ng Galilea, at Saulo. Habang sila'y nag-aayuno at sumasamba sa Panginoon, sinabi sa kanila ng Espiritu Santo, "Ibukod ninyo sina Bernabe at Saulo. Sila'y pinili ko para sa tanging gawaing inilaan ko sa kanila." Pagkatapos nilang mag-ayuno at manalangin, ipinatong nila sa dalawa ang kanilang mga kamay at sila'y pinahayo na. Dahil sinugo ng Espiritu Santo, sina Bernabe at Saulo ay nagpunta sa Seleucia at buhat dooy sumakay sila sa isang barkong papunta ng Cyprus. Nang dumating sila sa Salamina, ipinahayag nila ang salita ng Diyos sa mga sinagoga ng mga Hudyo roon. Katulong nila si Juan sa kanilang gawain. Nilibot nila ang buong pulo hanggang sa Paphos. Natagpuan nila roon ang isang salamangkerong Hudyo na isang huwad na propeta, Bar-Jesus ang kanyang pangalan. Kaibigan nito ni Gobernador Sergio Paulo, isang lalaking matalino. Ipinatawag ng gobernador sina Bernabe at Saulo sapagkat nais niyang marinig ang salita ng Diyos. Ngunit sinalungat siya ng salamangkerong si Elimas, itong pangalan ni Bar-Jesus sa wikang Grego, upang hadlangan ang gobernador sa pananampalataya. Si Saulo, na tinatawag ring Pablo na puspos ng Espiritu Santo, ay tumindig kay Elimas at nagsabi, "Ikaw na anak ng Diablo, kaaway ka ng lahat ng mabuti, puno ka ng pandaraya at kasamaan. Hindi ka ba titigil sa pagbaluktot sa matuwid na landas ng Panginoon? Ngayon paparusahan ka niya, mabubulag ka at pansamantalang hindi ka makakita ng liwanag." Noon din naramdaman ni Elimas na parang tinakpan ng maitim na ulap ang kanyang mga mata at siya naghanap ng taong aakay sa kanya. Sumampalataya ang gobernador nang makita ang nangyari at humanga siya sa katuruan tungkol sa Panginoon. Mula sa Paphos, naglayag sina Pablo hanggang sa Perga sa Pamphylia. Umiwalay naman sa kanila si Juan at nagbalik sa Jerusalem. Mula sa Perga, nagpatuloy sila hanggang Antioquia sa Pisidia. Nang araw ng pamamahinga, pumasok sila sa sinagoga at naupo. Matapos basahin ang ilang bahagi ng mga aklat ng kautusan at ng mga propeta, nagpasabi sa kanila ang mga tagapamahala ng sinagoga, "Mga kapatid, kung mayroon kayong mensaheng makapagpapalakas ng loob ng mga tao, maaari kayong magsalita." Kaya tumayo si Pablo at sinanyasan silang tumahimik. "Mga Israelita, at kayong lahat na may takot sa Diyos, makinig kayo. Ang Diyos ng ating bansang Israel ang pumili sa ating mga ninuno. Sila'y ginawa niyang isang malaking bansa habang naninirahan pa sila sa lupain ng Ehipto, at sila'y inilabas niya doon sa pamamagitan ng kanyang dakilang kapangyarihan. Sa loob ng 40 taon sila ay pinagtiisan niya sa ilang. Nilipol niya ang 7 bansa sa lupain ng Kanaan at ibinigay sa mga Israelita ang lupain bilang pamana. Naganap ang lahat ng ito sa loob ng halos 450 taon. Pagkatapos sila binigyan niya ng mga hukom hanggang sa panahon ng propetang si Samuel. Nang humingi sila ng hari, binigay sa kanila ng Diyos si Saul na anak ni Cis, isang lalaking mula sa lipi ni Benjamin. Naghari si Saul sa loob ng 40 taon. At nang siya ay alisin ng Diyos, si David naman ang pinili ng Diyos upang maghari sa kanila. Sinabi ng Diyos tungkol sa kanya, "Si David na anak ni Jesse ay isang lalaking aking kinalulugdan, na handang sumunod sa lahat ng nais ko." Sa angkan ng lalaking ito, nagmula si Jesus, ang tagapagligtas na ipinangako ng Diyos sa Israel. Bago siya dumating, nangaral si Juan sa buong Israel na dapat nilang pagsisihan at talikuran ng kanilang mga kasalanan at magpabautismo. Nang matatapos ng Juan ang kanyang gawain, sinabi niya sa mga tao, "Sino ba ako sa akala ninyo? Hindi ako ang Kristo. Ngunit siya darating na kasunod ko, at hindi ako karapat-dapat kahit magkalagman lamang ng kanyang sandalyas." Mga kapatid, kung mula sa lahi ni Abraham at mga taong may takot sa Diyos, tayo ang pinadalhan ng balitang ito tungkol sa kaligtasan, hindi nakilala ng mga taga-Jerusalem at ng kanilang mga pinuno na si Jesus ang tagapagligtas.
Hindi rin nila naunawaan ang mga pahayag ng mga propeta na binabasa nila tuwing araw ng pamamahinga. Ngunit sila na rin ang nagsakatuparan ng pahayag na iyon nang si Jesus ay hatulan nila ng kamatayan. Kahit na wala siyang sapat na dahilan upang siya'y ipapatay, hiniling pa rin nila kay Pilato na siya'y hatulan ng kamatayan. At nang matupad na nila ang lahat ng nasusulat tungkol sa kanya, siya ay binaba nila sa krus at inilibing. Subalit siya ay muling binuhay ng Diyos. At sa loob ng maraming araw siya ay nagpakita sa mga sumama sa kanya sa Jerusalem mula sa Galilea. Ngayon, sila ang mga saksi niya sa mga Israelita. Ngayon ay dala namin sa inyo ang magandang balita na ang pangako ng Diyos sa ating mga ninuno ay tinupad niya sa atin na kanilang mga anak sa pamamagitan ng muling pagbuhay kay Jesus gaya ng nakasulat sa 2 awit. Ikaw ang aking anak. Sa araw na ito, ako'y naging iyong ama. Tungkol naman sa kanyang muling pagkabuhay at pagkabulok ng kanyang katawan ay sinabi ng Diyos, ipagkakaloob ko sa iyo inyo ang mga banal at maasang pagpapala gaya ng pinangako ko kay David. At sinabi rin niya sa iba pang bahagi, hindi mo hahayaang makaranas ng pagkabulok ang iyong banal. Nang may sagawa na ni David ang kalooban ng Diyos para sa kanyang kapanahunan, siya'y namatay at inilibing sa piling ng kanyang mga ninuno at siya'y dumanas ng pagkabulok. Subalit ang muling binuhay ng Diyos ay hindi dumanas ng pagkabulok. Dapat ninyong malaman mga kapatid na sa pamamagitan ni Jesus ay ipinangangaral sa inyo ang kapatawaran ng mga kasalanan. At ang lahat ng sumasampalataya sa Kanya ay pinalalaya na sa lahat ng pagkakasala na mula sa mga ito ay hindi kayo kayang palayain ng kautusan ni Moises. Kaya't mag-ingat kayo upang hindi mangyari sa inyo ang sinabi ng mga propeta. Tingnan ninyo kayong mga nangungutya, manggilalas kayo at mamatay, sapagkat isasagawa ko sa inyong kapanahunan ang isang bagay na hindi ninyo paniniwalaan, kahit na may magpaliwanag pa nito sa inyo. Nang sina Pablo at Bernabe ay palabas na sa sinagoga, inanyayaan sila ng mga tao na magsalita muli tungkol sa mga bagay nito sa susunod na araw ng pamamahinga. Pagkatapos ng pulong, sumunod kina Pablo at Bernabe ang maraming Hudyo at ang mga reliyosong lintil na nahikayat sa Judaismo. Nagsalita sa kanila ang mga apostol at pinangaralan silang magpatuloy sa pamumuhay ng nararapat ayon sa kagandahang loob ng Diyos. Nang sumunod na araw ng pamamahinga, halos lahat ng tao sa lungsod ay nagkatipon upang makinig sa salita ng Panginoon. Inggit naman ang mga Hudyo nang makita nila ang napakaraming tao, kaya nilait nila at sinalungat si Pablo. Ngunit buong tapang na sinabi nila Pablo at Bernabe, sa inyo muna sana dapat ipahayag ang salita ng Diyos. Ngunit dahil itinatakwil ninyo ito, inahatulan ninyo ang inyong sarili na kayo hindi karapat-dapat sa buhay na walang hanggan. Kaya't sa mga hintil na lang kami pupunta. Ganito ang iniutos sa amin ng Panginoon. Inalagay kitang liwanag sa hintil upang magdala ng kaligtasan hanggang sa dulo ng daigdig. Nang marinig ng mga hintil ang mga salitang iyon, sila'y nagalak at nagpuri sa salita ng Panginoon. At sumampalataya ang lahat ng hinirang para sa buhay na walang hanggan. Kahit labaganap sa buong lupain ang salita ng Panginoon, ngunit ang mga pinuno ng lungsod at ang mga debotong babae na kilala sa lipunan ay sinulsulan ng mga Hudyo upang usigin sina Pablo at Bernabe at palayasin sa lupaing iyon. Kaya't ipinagpag ng dalawa ang alikabok sa kanilang mga paa bilang saksi laban sa mga taga-roon, at sila'y nagpunta sa Ikonyo. Ang mga alagad naman sa Antioquia ay napuspos ng kagalakan ng Espiritu Santo.